So let us all dwell in the presence of God. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, tunay kang buhay at makapangyarihan. At muli sa umagang ito, narito kaming lahat. Batid mo ang laman ng aming puso, Panginoon. At muli, O Diyos, binubuksan namin ang aming puso sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, ikaw po ang mahayag. Ang salita mo, Panginoon, ang siyang mapag-aralan, Panginoon, at tumimo sa aming puso, Panginoon. Hindi lamang, Lord, mag-stir up ng aming emotions, Lord God, but to enlighten our hearts, Lord God. Let your word sing in our spirit, Lord God, right now in the name of Jesus, Lord God. At anumang distraction ng kaaway, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God, amin pong sinasaway anumang plano at gawa ng kaaway sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa bawat isa na kami po'y ligtas, na narito sa iyong harapan. Narito kaming lahat, Panginoon, nagkatipon-tipon upang ikaw ay sambahin at papurihan, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Patuloy ka naming pinapupurihan. Lord God, binibigay namin sa iyo ang aming buhay sa umagang ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Lord. Okay. So good morning po uli sa ating lahat. Pwede bang batiin mo yung katabi mo? Sabihin mo, pinagpala ka. Praise. So last week, ako po dapat ang naka-assign. Parang nagkabaligtad kami ni Bishop. Pero alam niyo po, God is all-knowing and all things work together for good. Okay? So last week, nung nag-share si Bishop, I believe na-receive ng lahat ito. Amen? Nandito po ba kayo? Last week? Ano yung tinuro ni Bishop? Ano yung word na nagrema sa kanya? Sabi doon, that he who began a good work in him, no? Ang nagrema sa atin is, hindi pa tapos ang Diyos. Sabihin sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos. Sino pong naniniwala na hindi pa tapos ang Diyos? Amen. So, kung nandito kayo, last week, meron 3 bagay, or bali 6. Tama ba? So, let us review yung verse. At gusto ko pong ipaunawa sa ating lahat yung kahalagahan ng mensahe ng Diyos sa umagang ito. Amen? So, last time, sabi doon, hindi pa tapos ang Diyos, may 3 bagay ang Diyos na ginagawa sa atin. Okay? Hindi pa tapos ang Diyos saan daw? Transformation and growth. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang ating Panginoon na tayo ay baguhin. Sino pong binago na ng Diyos dito? Totally. Masasabi niyang siya ay perfecto na. No one. Okay? So, from glory to glory, tayo po'y binabago ng Diyos at tayo pinalalago. Amen po ba? Ano yung pangalawa? Protection and ano po? Protection and right direction. Tama ba ako? Protection ba yung pangalawa? Parang pangatlo yun. Guidance and right direction. Okay? So yung guidance and right direction, sino mong nagbibigay nito? Ang Lord. Tama? Sabi nga po sa Bible, merong daang makipot at merong daang malawak. Saan daw po dapat tayo dumaan? Sa malawak na daan ba? No. So, ang sabi ng Bible, even si Jesus, yung binigay niya yung parable nito, ang sabi ng Lord, dumaan kayo sa makipot na pintuan. Okay? Ano yung pangatlo? Yon, provision and care. So, ang Diyos hindi pa tapos na tayo pagpalain. Amen po ba? Hindi pa tapos ang Diyos. Naniniwala ba kayo? Yung meron tayo ngayon, it is God's provision. Ano ba ang signs ng provision ng Lord? May sign ba ang provision ng Lord? Alam nyo kung ano? Provision. Walang sign ng provision ng Lord, kundi yung kanyang provision. Yung kanyang pagpapala. Yung kapag ikaw ay may kailangan, laging meron. Sinong pinagkulang ng Diyos? Nasang kamay? Sinong ginutom ng Lord? Nasang kamay? Wala. Sabi nga din ni David, no, walang lingkod ng Diyos ang kanyang
pinabayaan. Tama po ba? So, lahat tayo alam natin ito, hindi pa tapos ang Lord sa atin. Pero ano yung tatlong bagay na dapat naman natin gawin? Kung ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay, no? Binibigyan tayo ng provision, ginaguide niya tayo, and then tinatransform niya tayo in growth, okay? Ano yung gagawin natin? Number 1 is to trust. Tanungin mo yung katabi mo, nagtitiwala ka pa ba? Hello? Ulitin ko yung tanong ko. Kasi alam niyo po, Sunday after Sunday, marami po tayong makikinig na magagandang katuruan. Ang nagiging problema natin sa panahon natin ngayon in our generation is the application and practice, right? Nararamdaman niyo po ba yun? Even mga Christians, okay? Ako personally, ganun din. Wala pong exempted. Si Bishop, naniniwala ko ganun din. Even si Pastor Philip, kung nandito kayo, nag-share si Pastor Philip, sabi niya, ang hirap maging pastor. Tama ba? Okay? So, not only the title, but also being a Christian. Okay? So, are you trusting God? Tanungin mo ulit ang katabi mo, are you trusting God? Amen? Pangalawa, hope. Hope in the Lord. Na kanino ba ang pag-asa natin? Ang pag-asa ba natin ay nasa ating mga trabaho? Kanina si Bishop, alam niyo, God is, laging kumikilos ang Diyos. Nung binasa ni Bishop yung John chapter 4, tama? Yung Samaritan woman, dun siya nagdodwell sa Jacob's well. Okay? Sometimes in our lives, no, hindi na tayo aware, baka minsan doon na tayo nakadepende sa Jacob's well. Our comfort zone, our careers, ang trabaho natin. Okay? Huwag naman nawa loobin ng Diyos. Sabi ng Lord, siya ang nag-aalis, siya ang nagbibigay. Tama? Siya ang nagbubukas ng pintuan at sino mang magbukas ng pintuan, walang makapagsasara. Tama ba? So those are things na dapat tayo bilang mananampalataya, tayo po ay umaasa kanino? Hello? Nandyan po ba kayo? Na kanino ang ating pag-asa? Nasa Lord. Amen? And lastly, ito po yung pinakamahalaga, our faith. Tama ba? Trust in the Lord, hope in the Lord, faith in the Lord. Ano ba yung ibig sabihin ng faith? Okay? Anong ibig sabihin ng faith? Mga bagay na hindi natin nakikita pero pinaniniwala nating nandiyan na. Hello? Do you have faith na meron na po tayong mga bintana? Nako, Bishop, kayo lang ang nag-amen. Kayo lang yata, Bishop, ang may faith. Again, tatanungin ko kayo, do you have faith na itong ating church magkakaroon na ng bintana? Kisame. Okay? Hindi na tayo magpapaypay, mag-aagaw-agawan ng electric fan. Kasi bakit? Magiging maganda yung ventilation natin, magkakaroon tayo ng aircon. Do you have faith? Alam nyo yung faith na yan, napakasimpleng bagay lang yan sa Panginoon. Those are only material things. Pero ang tanong, as Christian, sometimes, where is our faith? Tanungin mo yung katabi mo ulit. Kapatid, nasaan ang pananampalataya mo? Hello? Ako po yung nananampalataya na iniwala ko na ang Diyos may ginagawa po sa atin as life family. I believe that God is, ang tawag doon, kinukurot ang ating mga puso. Naniniwala kayo doon? Kinukurot ng konti ang ating mga isipan. Kasi bakit? Sabi ni Bishop, ang Diyos hindi pa tapos sa atin. Alam niyo ba, hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi matatapos ang Diyos sa atin. Matatapos lang ang Diyos sa atin kapag siya ay dumating na. Okay? At sa kanya pagdating, ano ang dala niya? Hello? Ano ba ang dala ng Diyos pagdating niya? Okay?
may judgment na siyang dala. Okay? Kaya nga meron rapture na sinasabi, pero sa Bible, walang rapture. Pero ang alam natin, naririnig natin, rapture of the church, okay, lahat ng mga mabubuti o sumusunod sa Lord, bigla na lang mawawala, tapos may maiiwan. Ang tanong doon sa mga maiiwan, sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Amen? So God is dealing our hearts, no? Kasi, nais ng Diyos na yung pananampalataya natin manatili. Amen? Yung ating pag-asa sa Panginoon ay manatili. At yung pagtitiwala natin sa Diyos ay mas lalong umusbong pa. Okay? Last time nung si Pastor Philip ay nag-share, ako po'y blessed na blessed. Okay? At nang nagpatotoo din po yung anak po ni taga Guadalupe, anak ni Tita Becky, si Ate Beth. Okay? So si Ate Beth ay bago-bago mananampalataya, nag-pray siya, no, doon sa testimony niya, na yung kanyang husband ay makakilala sa Lord. Okay? At grabing biyaya ng Diyos sa kanila, yung pagkilos ng Diyos sa kanila. Yung kanyang asawa pa ang nagsabi na tayo ay magkaroon ng prayer devotion sa Lord. Okay? So doon sinare ni Pastor Philip, sino ba si Jesus Christ sa ating mga buhay? As husband, sabi doon, love your wives as Jesus, as Christ, love the church. Tama mo ba? All in all, doon po sa sinabi ni Pastor Philip, sobrang nagrema sa akin na sabi doon, tayo pala lahat, okay? Husbands, sa kamay ng mga husbands. Yan. Wives, sa kamay ng mga wives. Okay? Children, taas ang kamay ng mga children. Okay? So lahat. Okay? Parents, taas ang kamay lahat ng parents. So, all in all in Ephesians, sabi doon, maging sentro ng isang family. Sino? Si Jesus Christ. Okay? At nung last week, dapat ako yung mag-share. Ito po yung topic ko dapat. Pero dahil nga si Bishop, sobra akong na-amaze sa Lord dahil yung kanyang first item or yung first point niya, which is yung transformation and growth, ang sabi niya doon, tayo po ay dinadala ng Lord, ay binabalik ng Lord sa kanyang imahe. Okay? So, ang title lang i-share ko po for today is, makikita po natin sa Ephesians 5, beginning 1, okay? Ephesians 5, beginning 1, hanggang sa matapos po yun. Okay? Sino pong may mga Bible? Yan. Nakakatuwa po. Isang bagay din, part of introduction, no? Last time, si Pastor Philip, sabi niya doon, nagkaroon siya ng, anong tawag doon? Pledge. Okay? Sino po dito nakakatanda na yung kanyang Bible dati ay sobrang laki? Na dinadala natin sa church. Tama? Tapos yung mga Bible pa natin dati, may mga kakaibang balot. May mga balot-balot pa. Tama? So alam niyo po, God is bringing us again. Okay? So, same spirit, nung nagsabi po ako, one time na nag-share din ako, na ibalik po natin na tayo po yung nagdadala ng ating mga sariling Bible. Do you agree with me? Parang kukunti. Again, sasabihin ko po sa inyo ngayon, Holy Spirit, teach our hearts. Okay? Tayo po ay dinadala ulit ng Diyos kung ano yung imahe natin dati. Okay? Not the negative personality, no? But yung nakakilala sa ating Panginoon. Amen? So again, the image of Christ. Objective ng message is to know Christ Jesus and experience His everlasting love and to love to be more like Him. Okay?
in the image of God. Pag sinabing in the image of God, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Hello? Oh, image of God. Pag sinabi kong image of God, ano yung unang-unang bagay o salita ang pumapasok sa isip mo? Okay? So, maybe may isip natin, ako, tama? Kasi Genesis, alam natin, Genesis 26, we are created in the image of God. Okay? So, maybe isipin natin ang image of God. Okay? Ang imahe ng Diyos, mabait. Okay, dyan papasok yung fruit of the Holy Spirit. Tama? May isip natin, mahinahon, may self-control. Okay? So, those are the things na makikita natin kapag sinabi natin the image of God. Pero ang tanong, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa image of God? Hello? Sabi ng Genesis 26, no? Genesis 1:26, let us make mankind in our image, in our likeness, that they may rule over the fish, in the sea, birds in the sky, over the livestock and the wild animals, over all creatures. Verse 27, so God created mankind in His own image. Okay, tingnan nyo yun ha. Yung mankind, kawangis daw ng Diyos. Okay? So, likeness. Hindi lang po ito physical, kundi all in all, yung likeness. Kaya nga po lagi din natin naririnig, kung ang Diyos ay may Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang tao merong flesh, merong soul, at merong spirit. Tama? So, in His likeness. Let us open our Bible sa Colossians 3:15. Pwede pong inote na lang muna natin. Colossians 3:15, sabi doon, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Okay? Sino sinasabi ni Pablo dito? Nasabi niya, He is the image of the invisible God. Tingnan niyo dito ha. Si Jesus, siya yung image ng invisible God. Okay? So, may nakakita na ba dito kay Jesus? So, wala. So, ang image ni Jesus, kapag pinoportray natin, siya yung napako sa krus. Tama ba? So, siya yung may balbas. Okay? Siya yung may koronang tinik. Okay? But one thing, kung titingnan po natin, no? Si God create ang man in His own image, and then man, sinabi doon, He is the image of invisible God. Okay? Sino yung man na yon? Capital M. The Son of Man. So, si Jesus Christ. All in all, no? Yung image daw po natin, yung image ni Christ, dapat, ano sabi doon? Merong likeness. Okay? Iisa. Okay? Naunawaan po natin? Okay, let us go to our verse. Ephesians 5. Babasahin ko po sa Tagalog. Okay. Makinig po tayong lahat. Verse 1, Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabaong alay at handog sa Diyos. Verse 3, kayong mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng unamong uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malalaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam niyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay at sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 6,
Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa suwail. Okay? Verse 7, kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan. Ngunit, sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Verse 9, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin niyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubungang mabuti. Sa halip, ibunyag nyo ang mga iyon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ay nalalantad sa liwanag, ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. Ayan. Okay? Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Gamitin nyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno na ng kasamaan ang kasulukuyang panahon. Okay, verse 17. Huwag kayong maging hangal. Okay? Sa halip, unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong maging hangal. Sabihin mo sa katabi mo, unawain natin ang kalooban ng Panginoon. Okay? Verse 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng iyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Verse 19, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiding espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Amen. Ang salita ng Diyos ay totoo. Tama? Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen po ba? So kung anong sinasabi sa Biblia, hindi po ako nagsasabi nito. Amen? So the image of God. Okay? Gusto ko pong mag-dwell doon sa verse 1. Dahil ito po yung bagay na gusto ng Lord sa atin ngayon at ayaw na ayaw naman ng dyablo. Amen? So sabi doon verse 1, please, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Sabi mo sa katabi mo, tularan mo siya. Okay. Verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mangbangong alay at handog. Next please. In-underline ko po yung verse 2. Yan. Okay. Sabi doon, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dalawang bagay po ang gusto ko pong i-share. Nawa po ay matapos ko. Okay? Itong kautosang ito ng Diyos na galing sa salita ng Diyos, ito po hindi nagbabago noon pa man. Kung paano ang Diyos ay nagmahal sa atin, inalay niya daw yung kanyang buhay, tularan daw natin yung pagmamahal ng Diyos. Ano yung una? Okay? Unang pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Madaling sabihin, tama? Okay? Sabi doon, kapag minamahal mo daw ang iyong kapwa, love your neighbor as you love yourself. Okay? Pagmamahal sa kapwa.
Paano ba yun? Alam natin yung pagmamahal sa kapwa. Okay? Unang-una, dapat, sabi ng Bible, tingnan natin lagi yung kapakanan ng iba kaysa yung sa atin. Okay? Kasi sabi doon, si God, si Jesus, no? Bagamat siya'y Diyos, anong ginawa niya? Nagkatawang tao. Kung titingnan po natin, sino ba tayo para bigyan ng atensyon ng Diyos? Okay? Sino tayo para bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya? Okay? So dahil mahal tayo ng Diyos, siya ay nagkatawang tao. Nag-image like a man. Tingnan niyo po yun, ha? Siya ay Diyos, nagpaka-wangis ng tao. Nung si Jesus ay tao, meron siyang pakiramdam. Tama? Siya ay nasasaktan. Tama? Bagamat siya'y Diyos, kung titingnan natin imagination, palawakan natin ang ating imagination. Sa isang iglap, kayang-kaya ng Diyos lahat tayo ligtas. Hello? Sa isang pitik lang ng Diyos, kayang-kaya na tayong i-bless. Tama? Sa isang pitik ng Diyos, ang kaaway, mawawala. Pero bakit ang tanong, bakit nagkatawang tao pa si Jesus? Hello? Okay? Bakit kaya siya nagkatawang tao pa? Okay? Alam niyo kung bakit? Para makita nyo, or makita nating lahat, kung anong dinanas niya, walang makahihigit sa dinanas niya. Amen? Si Jesus Christ ba nagutom? Yes. Pero anong sabi niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Okay? Si Jesus ba tinukso? Yes. Si Jesus Christ ba, tingnan nyo ha, Diyos na siya eh. Bakit niya kailangang darasin yung hirap? Bakit niya kailangang hagupitin? Bakit niya kailangang duraan ng mga tao? Okay? Kasi gustong ipakita sa atin ng Panginoon na bilang isang tao, okay, inalay niya yung kanyang buhay para saan? Para sa kapakanan ng iba. Hindi sa sarili niyang kapakanan. Ang tanong sa atin, kaya mo ba ialay ang buhay mo sa iyong kapatid? Sige nga, sabi mo sa katabi mo, tanungin mo, kaya mo bang ialay ang buhay mo para sa akin? Amen? So siguro sasabihin, pagka-family, pag anak at ama, abay oo naman. Yung anak, kaya niyang isakripisyo ang kanyang sarili. O ang ama, kaya niyang isakripisyo para sa anak. Pero paano kung hindi? Kaaway mo yun, inutangan ka. Kaya mo bang ialay yung buhay sa may utang sa'yo? Kaya mo bang ialay yung buhay sa taong nanakit sa'yo? Amen? Sa taong nagpahiya sa'yo? Nung ikaw ay nangangailangan, tinanggihan ka, nireject ka? Kaya mo bang ialay ang buhay mo doon? So sabihin nga natin, pagmamahal sa kapwa. Okay? So kapag mahal natin ang kapwa natin, hindi daw natin iniisip ang ating sarili. Okay? Alam niyo po ba yung fruit of the Holy Spirit? Kapag daw may fruit of the Holy Spirit, okay? Ito pala ay one way of showing your love to your brethren. Okay? Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Yung kabaitan ba? Paano mo mapapakita ang kabaitan?
Sinong makakakita ng kabaitan mo? Ikaw ba? Sino? Di ba? Others. Tama ba? Sinong makakakita ng pag-ibig mo? Sinong makakaranas ng pag-ibig mo? Di ba yung iba din? Amen? Amen? Okay. Tingnan naman natin, yung kabaligtaran ng bunga ng Espiritu. Yung fruit of the flesh. Babasahin ko po sa Galatians 5:19-22. Okay? Sabi doon, hindi naman makakaila ang magawa ng laman. Pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away. Okay? Meron na ba ditong inaway ang kanyang sarili? Inaway yung sarili, no? Kulit mo. Wala. Okay? Meron na ba ditong nainggit sa sarili? Tama? Nakikita nyo? Di ba ang inggit? Saan ka naiinggit? Sa iba. Tama? So, yun yung fruit of the flesh. Okay, sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, okay? Mas bigyan mo ng importansya ang kapwa mo kaysa yung sarili. Okay? Kaya dapat yung inggit, kung may makita kang bagay sa iyong kapwa, no? Kung mas binibigyan mo siya ng halaga, hindi ka maiinggit. Okay? Kaya nga sabi po ng Biblia, kung tayo po'y na kay Kristo na, tayo po'y bago ng nilalang. Amen? Tama ba? If we are crucified with Christ, no, I will no longer live, but Christ lives in me. Ito po yung nakakalungkot. No? Dinideclare natin, we are saved, we have received the salvation, but ang tanong, yung transformation sa buhay natin. Yes, nag-transform tayo nung mga unang-una kasi mainit tayo sa Word, mainit tayo sa pananalangin, okay? Mainit tayo sa pagdalo, but this time in our generation, hello? Diba? Uti-uti, nawawala po itong Biblia. Sinabi po ni Pastor Philip, nakwento niya, meron daw pong grupo ng mga kabataan nananalangin. Kanino? Hello? Kanino sila nananalangin? Kay Satan. Anong pinapanalangin nila? Na lahat ng mga mananampalataya, mga bishop, mga pastor, anong mangyari? Magkaroon ng pagkahiwalayan sa family. Imagine ninyo, ako ngayon ko lang din nakinig yun. Kasi dati nakikinig ko lang sila sa mga antichrist. But now, even the youths, hello? Sabi ni Pastor Philip nung nakaraan, yung mga cellphones natin, nandito yung Bible, totoo hindi? Kapag pinabuksan ni Pastor, open your Bible, okay, in Matthew chapter 7, ganyan-ganyan, bubuksan natin to. Pagbukas, anong laman? Ay, may messenger, may Facebook, may nakaganon na 1, 2 na message. Anong bubuksan mo? Bible or cellphone? Totoo hindi? That is the reality now. Even po sinabi rin po ng Bible kay Timoteo, sa panahon ni Pablo, darating ang panahon na ang mga tao'y mawawalan na ng gana sa salita ng Diyos. Ang papakinggan nila ay yung mga bagay na gusto lang nilang pakinggan. Hello? Pero yung mga pagtutuwid na bawal kang maglasing, bawal kang maging malaswa, ayaw na nating pakinggan. Kasi bakit? Yung sound of doctrines, God will bless me. Amen? Ano po bang mensahe ng Diyos? Tama ba? Ang mensahe ng Diyos ay tayo ay manumbalik, repent. Hello? Sinabi ba ng Lord na
Magmahalan kayo. Kasi alam niyo po, ang kaaway, laging may deception. Okay? Yung pagmamahal, God's love ngayon, tinitwist na ng kaaway. Okay? Yung God's love, sasabihin ng iba, ang pagmamahal ng Diyos, okay? Mahalin daw ang sarili. Mahalin ako kung sino ako. Okay? Mahal ako ng Diyos kahit ganito yung aking pagkatao. Okay? You know what I'm saying? Yung ating mga LGBTQ. Okay? So, I'm not against with them, pero sinasabi ni Bishop, narinig ko yun. Yung tubig sa bowl at tubig sa gripo, parehong tubig. Alin ang pwedeng inumin? Hello? Yung tubig sa gripo. Pwede mo bang inumin yung tubig sa bowl? That is the deception ng kaaway ngayon. Hello? Pagmamahal sa kapwa. Okay? Sacrifice. Are we willing to sacrifice? Hello, nandyan ba kayo? Mga kapatid, tinatawag tayo ulit ng Diyos sa mas malalim na kaparaanan. Kanina umaawit tayo, deep cries out unto deep. O baka umaawit lang tayo na, ay, ang ganda ng kanta, deep cries out unto deep. Okay? Nakakalungkot, even our passion sa mga kaluluwa, nagfe-fade. Hello? Andyan po ba kayo? Philippians 2, verse 8. Verse 8 lang po yan, 8 to 8 ang nalagay ko. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another more important than yourselves. Do not merely look out of your personal interests, but also for the interests of others. Have this attitude yourselves, which also in Christ Jesus. Hello? Pagmamahal sa kapwa. Nakapaloob sa pagmamahal sa kapwa yung generosity. Okay? Ano sinabi ng Lord sa pagiging generous? Okay? Magbigay tayo ng ayon sa ating puso. Not only in the church, but also in our brothers and sisters. Kapag ikaw ay nagbigay, huwag kang umasa ng kapalit. Kapag ikaw ay nagbigay, huwag mong ipamalitan na nagbigay ka. Tama? So those are things, ang sabi doon, have this attitude yourselves, which was also in Christ Jesus. Tingnan niyo yung image natin at yung image ni Christ. Tanungin natin yung sarili natin ngayon. Kamukha ko ba ang Lord ngayon? Hello? Kawangis ko ba si Jesus? Kasi si Jesus hindi magagalitin. Tanungin mo katabi mo, kawangis mo ba si Lord? Si Jesus, may self-control. Tama? So these are the things na kailangan po nating unawain ngayon in our spirit. Kasi bakit? Sabi ko nga po, malapit nang dumating ang Lord. Ako po, in my heart, sabi ko, Lord, sa pagdating mo, itong mga naririnig ko at mga natututunan ko, gusto ko hanggang sa pagdating mo na i-apply namin, na ikaw, dinidesire ka namin. Na mas makilala ka pa namin. Kasi Sunday after Sunday, iba't ibang teaching ang maririnig natin. Ang tanong, katulad ba natin si Christ?
the way He thinks, the way He saw the multitudes, the way He expressed His love. Katulad ba natin si Jesus? Oo, sasabihin natin, ay hindi natin pwedeng lampasan si Jesus kasi 100% God din siya. Pero ang sabi doon, 100% human din si God. Okay? Naunawaan niyo po? Nandyan pa po ba kayo? Number 2, bibilisan ko na lang po. Una, pagmamahal sa kapwa. Pangalawa, pagmamahal sa Diyos. Tatlong bagay. If you love God, okay? If you love God, mahal mo ang salita ng Diyos. Okay, number 1. If you love the Lord, meron kang pagmamahal sa salita ng Diyos. Okay? So, Psalms 119, kung mabasahin po natin lahat yan, meron lang akong piniling verse dyan, please. Verse 11 and verse 97, sabi dyan, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Oh, how I love your law. I meditate it all day long. Ang tanongin mo yung katabi mo uli, minimeditate mo ba ang word? Parang wala nang nagtatanong. Okay, nandyan ba kayo? May kirot ba sa puso? Kasi no aking putong pinag-aaralan, talagang kinurot ang aking puso ng Lord. Okay? Tanongin mo yung katabi mo, minimeditate mo ba ang salita ng Diyos? Here's the problem again. Pag tinanong tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Yes, nagbabasa. Pero ang tanong, kinakain mo ba ang salita ng Diyos? Alam natin, narinig natin, na ang Word of God, ito ay food for our soul. Ang problema, hindi siya nagiging food. Okay? Pinipili lang yung masarap. Yun lang yung kakainin. Babasahin lang natin. Okay? For example, crispy burger. Ano kayang lasa ng crispy burger? Matitikman mo siya kapag ninamnam mo at kinain. Magkaiba yung binasa mo lang sa kinain. Tama? How many hours do we spend in reading God's Word? In meditating God's Word? Okay? Alam niyo po sa mga pastor, tama po ba, Bishop? Dapat nagme-meditate. Kasi pag yan ay binasa mo lang, okay, hindi mangungusap sa'yo. Okay? Alam niyo po ba isang personal experience? Nung ako po'y nag-aaral ng ituturo, hindi na po ako nagba-Bible. Nakaduel ako sa laptop, tapos naka-open ang aking Wi-Fi or yung hotspot. Punta ako sa Google, search ako ng Bible Gateway, tapos search ako ng history nung word na binabasa ko, search ako ng ilang points. Alam nyo ba ngayon, na-realize ko na sobra na akong nagiging dependent kay Google, hindi na sa word. Hindi ko na name-meditate yung salita ng Diyos talaga. Kasi bakit? Sabi ko nga sa inyo, in our generation, nandito na lahat. And I encourage everyone, again, ibalik po natin ang Bible, ibalik natin ang notebook at ballpen. Kasi naniniwala po ko darating yung time, no? May great persecution sisirain ng Bible. Amen? Naalala ko yung sinasabi ni Bishop, patutungtungin tayo sa Bible. Ini-imagine ko, anong tutungtungan ng Bible ng mga tao? No?
Siguro sasabihin ng tao, ito ang Bible ko cellphone, hindi ko yan tutungtungan kasi iPhone 13 yan. Dahil siya ay iPhone 13, hindi tutungtungan. Hindi dahil siya ay Biblia. So, those who love the Lord, love the Word of God. Mahal natin ang salita ng Diyos. Okay? Sabi ni David, I meditate it day and night. Isang katotohanan, minsan na lang tayo magbukas ng Bible. Tapos yun nga, yung Bible natin, wala na. Alam niyo ba ang PCBS? Wala na, Bishop? Bakit kaya wala ng PCBS? Philippine Christian Bookstore. Nawala na kasi bakit? Sabi rin sa Bible, unti-unting mawawalan ng interes ang tao sa salita ng Diyos. Maraming book. Tama, Bishop? E-book. Okay? E-book na rin. At isa pa, napakarami na rin pong books ang mga author, iba't ibang lingkod ng Diyos. Pero ang tanong, ano ang mas totoo? The Bible or the book of all the writers? Pinakatotoo po ito. Walang pinapatungkulan ang Bible kundi sino? Si Jesus. Walang pinapatungkulan ang Bible kundi ano? Yung likeness ni Jesus, kung paano namuhay si Jesus, nandito. At ayun yung pong dapat nating tularan. Sabi po sa Ephesians, the way God loved. Kung paano niya minahal ang tao, kung paano niya minahal ang Diyos. Even si Jesus, no? Mahal niya ang salita ng Diyos. Kasi siya yung salita ng Diyos. Amen? Another thing. Okay? Nung si Pedro ay tinanong ni Jesus ng 3 beses. Anong sabi doon? Peter, do you love me? Anong sabi ni Peter? Yes, Lord, I love you. Anong sabi ng Lord? Feed my sheep. Tinanong ulit, anong sabi ng Lord ulit? Tend my sheep. Pangatlong beses, anong sabi ulit? Feed my sheep. Ang tanong, sino yung sheep? Sino yung sheep? Tayo yun. Tama ba? Lahat tayo ay sheep. So, ibig sabihin, kung mahal natin ang Diyos, pakainin natin ang ating sarili. Okay? The Word of God. Kung mahal natin ang Diyos, alagaan natin ang ating mga sarili. 2 beses sinabi ng Lord, yung pangatlong beses sinabi niya, pakainin mo ang aking tupa. So we are all sheep of the Lord. Siya yung great shepherd, tayo yung sheep. So dapat pinapakain natin ang ating mga sarili. Kasi sabi doon, yung image natin, okay, physically, but inwardly, we are malnourished. Hello? Kasi bakit nga? Overwhelming things of the world. Hello? Yan na po. Pangalawa, kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang pananalangin. Matthew 6 verse 5. When you pray, you are not to be like hypocrites. Sabihin nga natin, hypocrites. Huwag daw tayong manalangin katulad ng mga hipokrito. Okay? Alam natin to, Matthew 6, 5-7. Basahin na lang po natin yan. Best example of a person who loved to pray, si Daniel. Tama ba? Si Daniel, sabi ni King Darius, walang magpe-pray for 30 days. Si Daniel, anong ginawa? Binuksan pa niya ang kanyang bintana at doon siya lumuhod at nanalangin. Okay?
Do you love to pray? Tanong mo yung katabi mo, love mo ba mag-pray? Alam natin ang ibig sabihin ng prayer. Prayer is a communication to God. Kaya lang, kino-communicate lang natin si God kapag meron tayo needs. Pero kapag tayo ay punong-puno ng blessings, do you really pray? Hello? So we need to love to pray. Dapat mahal nating manalangin, mahal natin ang salita ng Diyos. Amen? At isang bagay din, doon sa Daniel, nakita ko rin po nung aking pinag-aaralan, hindi lang si King Darius ang nag-hinder or nagpatigil kay Daniel na mag-pray. Even the devil, Satan itself, ang sabi doon sa Daniel 10:13, yung King of Persia, okay? Literally, hindi siya yung Prince of Persia, okay? Yung Prince of Persia is a spirit. Nasabi doon ni Daniel, pinipigilan ang kanyang mga panalangin. Kaya't dumating si Archangel Michael upang sugpuin yung Prince of Persia. Tingnan niyo yun. Ang kaaway, sabi po sa inyo po, laging nandyan umaatungal. Okay? Sisirain niya ang time mo sa pananalangin. Sisirain niya ang time mo sa pagbabasa ng Biblia. At alam niyo, ang pagsira ng kaaway, hindi magandang bagay. Ipapakita niya sa iyo yung comfort, yung magagandang bagay. Okay? Mas masarap manood ng mga Korean novela kaysa sa Bible. No? Mas maganda ang istorya ng Encantadia kaysa sa Bible. Hello? Alam natin yung mga Ashti, Abisala, mga Pasneya, pero yung mga salita ng Diyos, baka nakakalimutan na po natin. Okay? Amen po ba? Last. If you love God, tinatagalog ko po kasi mas maganda sa Tagalog. Number 3, pagnanais sa pagkilala kay Jesus. Ayan, dumugsong na doon. Philippians 3, verse 8, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Kita niyo po si Pablo. Isa sa naging parang favorite verse ko, sabi doon ni Pablo, kino-consider ko lahat na basura. Okay? Okay? Just to know Christ Jesus. Amen? Meron ba tayong desire na mas makilala pa si Jesus? Or mas desire tayo na mas makilala ang life in Christ, ang iba't ibang church, si Bishop? Sinasabi ni Bishop, no? Hindi siya. Ang dapat nating malaman, lagi ang Panginoong Yesus. We desire to know more about God. Okay? Last verse. Last 2 verse. Kung nagdi-desire tayo na mas makilala pa si Jesus, no? We love the Word. Okay, we love to pray. At higit sa lahat, no? Hindi po tayo mawawalan ng desire sa pagdalo. Kasi ang katotohanan din po, no? Sunday na nga lang na kung minsan doon ka na nga lang nakakarinig ng salita ng Diyos, katatamaran mo pa. Number 1, spirit din ang ginagawa ng kaaway ngayon sa lahat, especially sa mga kabataan. Listen carefully, mga children. Number 1 spirit na ginagawa ng kaaway is the spirit of laziness. Espiritu ng katamaran.
Hello? Kaya dapat po natin itong bantayan sa ating mga anak. Katamaran sa lahat, katamaran sa pagbabasa ng salita ng Diyos, katamaran sa pagdalo ng gawain, katamaran sa pananalangin, okay? Physically, katamarang maghugas ng pinggan, okay? Katamarang maglinis ng bahay, even sa work. No? Katamarang maggawa sa work, ay nakakatamad, ang daming trabaho. Okay? Sa mga teachers. Okay? That's the spirit of the enemy na gusto niyang ilagay sa lahat ng mga believers. Tamad na kilalanin si Jesus Christ. Mas kilala pa niya yung mga karakter ng mga Korean idols. Okay? Tama ba? So listen carefully, church. 2 Corinthians 4:4. Dito po ako mag-e-end. In whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, so that they will not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God. Yung God of this world, okay, has blinded. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, yung mga distractions, mga gadgets, mga material things. Minsan, ito po yung katotohanan. Minsan, yung ating mga bahay, sasakyan, yung mga binigay na blessing ng Lord, pwedeng gamitin ng kaaway as a distraction. Okay? To know more about Jesus. Kasi bakit? Naging dependent ka na sa kakayanan mo. Ay, kaya kong kumita ng ganito. Hello? And again, yung mga deceptions, pandaraya ng kaaway. Okay? So, yun yung blindness. But one thing na sinabi, Acts 26, verse 17 to 18. Ito po yung time na si Pablo, ay tinawag ng Diyos. Okay? Alam natin na si Pablo nabulag, tama ba? Nabulag si Pablo at nung siya'y nabulag, nag-usap sila ng Lord. Sabi ng verse 15, sabi ni Pablo, sabi niya, Acts 26 verse 15, and I said, who are you, Lord? The Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. But get up, stand on your feet. For this purpose I have appeared to you, to appoint you as a servant and witness not only to the things which you have seen in me, but also to the things which I will appear to you. Verse 17, rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles, to whom I am sending to you. Verse 18, to open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Sabihin mo nga sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. Sabihin mo ulit, magpagamit ka sa Lord. Ang nakakalungkot, yung spirit of blindness. Okay, yan yung ini-instill ng kaaway sa atin. Deceptions, distractions, okay? Yung kung ano-anong spirit. But sabi doon, binigyan tayo ng Diyos, okay? Like Pablo, like Paul. Okay? Tinawag tayo ng Diyos para saan? Anong purpose? Para ba spread ang God's love? Hello? No, not only to spread God's love, but ang sabi doon, to open their eyes that they may turn from darkness into light. Hindi po sabihin, mahal ka ng Diyos.
Ang mensahe po ng Biblia is to show the light. Sino ang light? Si Jesus. Kaya po sa atin, yung image ni Christ, uti-uti pong gustong ibalik yun sa atin. Okay? Gaya po nung tanong ko kanina, ako po, tinanong ko yun, inaaral ko to. Yung imahe ba ni Kristo nasa akin? At doon sabi ko, sobrang kinukurot ang puso ko. Kasi ang image ni Christ, yung spirit niya laging gusto sa presensya ng Diyos. Hello? Mga kabataan, this is the time, na umpisahan natin magbasa, magsulat, magkaroon ng devotion. I encourage Pastora Aya, ibaba nyo sa, I don't know, in my spirit, ibaba nyo sa youth that they will have devotions na naka-notebook, not devotions on cellphones. Kasi para saan? Para yun sa future generation natin. Kasi time will come, sasabi ko sa inyo, itong laptop na to, wala na. Magagaganyan na lang kami sa hangin. Pipindutin at mag-appear dyan kung anong mga words. Kasi grabe po ang technology natin. But this time, let us begin to keep the word of the Lord. Amen? Keep on praying. Every Friday, meron po tayong prayer meeting face to face. Ito po isang beses lang, isang linggo. Kung isang beses nakakapunta tayo ng SM, gaano man kalayo ito, abutin man tayo ng Manila, please, have time to pray. Amen? So let us all stand. Sa ating mong prayer, i-desire po natin na muli yung Espiritu ng Diyos nung tayo po yung nakakilala sa Kanya ay manumbalik. Kasi in Revelation, yung 7 churches of Asia Minor, meron pong kapintasan na binabanggit lagi. Okay? Sinabi doon, I have know your deeds. Yung unang church, sabi doon, you have forsaken your first love. Yung isang church, sinabi doon, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Lukewarm ka. Ano sabi doon? Isusuka kita. Listen carefully. Lahat tayo, tinuturuan tayo ng Diyos na muli magtiwala sa Kanya. I thank God kasi ang ating pong bishop, I believe, he received the message from God. Okay? And also, yung mensaheng yun, dala-dala ni bishop. Pero sometimes in our lives, makikita natin yung physical ni bishop. Hindi man natin nakikita, I know sometimes may struggles. But God is teaching us to be more focused on the Lord. May mga struggles sa life, another distraction ng kaawayan. Yung ating mga anak, may needs. Nandyan yung ating mga anak, pasaway, disobedient, nasa Bible din po. But this time, let us always seek. Isik natin lagi, Lord, tulungan mo kami na mabago ang pamilya namin. Tulungan mo kami na baguhin ang puso namin. The way we think, Lord God, change the way we think.
change the way we interact with people. Amen? So I hope and I believe and I also pray that these words, no, hindi lang makapagbigay ng emotional stirring up or emotional level up. No? Ang prayer ko po is ma-enlighten yung heart natin kasi sabi ko nga po, malapit nang dumating ang Lord. Let us be died or let us be dead to ourselves. Amen? So can we just bow down our heads and let us close our eyes? Let's dwell in the presence of God. Oh, Jesus. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Let us dwell in His presence. Yes, Jesus. Let us close our eyes and begin to pray and ask God for His Spirit. Oh, Jesus. Say, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, all my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. With all our spirits sing, I love you, Jesus. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, all my soul. Rejoice. Take joy. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, let us say, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice, oh Jesus, to worship you, all my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you bring. Oh, Jesus, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let us lift our hands to our Father. Let us lift our hands to God. Yes, Lord.
Father, forgive us for everything, Lord God. Lord, sa lahat ng shortcomings, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na aming nagawa, Panginoon, show us your mercy and grace. This time, Lord God, we ask the Holy Spirit to guide us, Lord God, to transform our lives, O God, into your image, O God, into your likeness, O Father. Apart from you, we can do nothing, O God. Nais namin, Panginoon, na makilala ka pa, Panginoon. Ibalik mo kami, Panginoon, sa aming tunay na pag-ibig sa iyo. Yung unang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Ibalik mo ang aming mga espiritu, Panginoon. Yung desire, Lord God, to seek your word, to seek your presence, Lord God, and to worship you and honor you, God. Alam namin, O Diyos, na lahat ng bagay kaya mong ibigay sa amin, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Lord, blessings, healings, in the name of Jesus, lahat ng ito, Panginoon, even answered prayers, Lord God, lahat ng ito, alam namin, binigay mo na, Panginoon. But this time, we ask, Lord God, na truly, Lord, makilala ka pa namin, Panginoon. Maranasan ka pa namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord, strengthen our faith, O God, in the name of Jesus. And truly, O God, for the authority you have given us, O God, right now, we rebuke any spirit, Lord God, na ginagawa ng kaaway sa life namin in Jesus' name, O God. We rebuke, Lord God, the spirit of laziness, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, anumang espiritu at plano ng gawa ng kaaway, Panginoon, tinatalian na po namin ito sa pangalan ni Jesus, Lord God. And Father, we release your blessing, Lord God. We release your Holy Spirit, Lord God, na may experience ng bawat isa, Panginoon. Lord, spirit of conviction every day in our lives, O God. Lord, the spirit of hungerness, O Lord, in the name of Jesus, Lord God, sa puso ng bawat isa, Panginoon. As we lift our hands, Lord God, Lord, we are surrendering again our lives to you, Jesus. Sinusuko muli namin sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Pagharian mo ang aming puso't isipan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Marami pong salamat, Lord God. And right now, we ask and also pray, Lord, palakasin mo ang aming bishop, Lord God, as the head of this church, Lord God. Siya ang tinalaga mo, Panginoon, na manguna sa amin. Lord, let there be more revelation of you sa kanyang buhay, Panginoon. And we pray for your strength, Lord God, in the Spirit, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Bless each and every one of us. Alam namin, Lord, dala-dala namin ang iyong salita ng may katagumpayan, Panginoon. Marami pong salamat. Receive the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.